Hello mga Beshi Wap. So, na-miss nyo ba ang kitchen ni Inday, Cherry? So, gagawa tayo ng, anong gagawin ko? Coffee jelly kasi birthday ng asawa ni ate, yung kapitbahay ko. So, ito, niluto ko na yung sago at ang ating gelatin. Ayan, hihiwa-hiwain ko na lang. So, may sago din akong binili sa Almiri store, kaya lalagyan natin yan ng sago. And aside from that, gagawa tayo ng sago gulaman mga Beshi Waps. A few moments later. Yan, so nahiwa ko na lahat ang ating gulaman. Talagyan na natin siya ng mga, ito, parang ito yung evaporated milk, condensed milk, cream, at saka yung sago natin. Pero sabi ko nga, gagawa tayo ng sagot gulaman. Ito din, nagluto din ako ng sagong maliliit. So, gawin na natin mga besh. Ayan, so lalagyan na natin siya ng sago. Sago na maliliit. Ito para sa sago at gulaman. Dapat kasi binababad yan sa tubig. Nakalimutan ko na namang ibabad sa tubig. My goodness. Tapos, lagay na natin to. Ito, fresh from the Philippines. Ito na ang ating sago. Optional tong gulaman if gusto nyo lagyan ng coffee jelly ninyo. Pero usually wala yun. Na-miss ko lang to. And then at the same time, meron naman ako. So, lagyan natin to ng evaporated milk. Ooh. Hay, kagkasarap na eh. Kita nyo gayan. Angel. Yung ating coffee, yung ating gelatin na may coffee, nilagyan ko na ng asukal yan. Kaya medyo matamis na din yan. Pangit kasi yung gulaman na walang tamis. Yun. Hala, ang sarap. Tapos lagyan natin ng evaporated. Ay, condensed milk. Yun na. Lana. Sarap na siya. Aww. Para bukas, bibit-bitin ko na lang. Ito na yun mga besh. Tikman natin. Sarap. The best. Ito pa natin. Ubusin naman. Wala nang paglalagay, diba? Pag sinubukan ni Kutsara, hindi ko na nilulublog dito. Aba, huwag tayong ganun. Huwag tayong salaula. Tikman ulit natin. Tapos na natin coffee jelly, mga Beshi Waps. Ganun lang kadali. So, ngayon naman ang gagawin ko ay sagot gulaman. So, sa paggawa naman ng ating sagot gulaman, i-arnibal muna natin yung ating brown sugar. Tsaka lalagyan ng vanilla. Ayan, so, may vanilla ako dito. Lagay tayo ng asukal. Tutunawin lang naman yan. Pag tunaw na yung asukal, lagyan natin ng tubig. Yan. Kasi kaya natin tinunaw para maging ganyan yung kulay. Sa iba nga super dark pa yan eh. Super dark pa yung pagkaano ng asukal nila. As in yung dark brown pa. Papakuluin lang natin to bago natin lagyan ng vanilla. Ayan, nakulo na mga beshies. Lagyan na natin ng vanilla. Huwag naman sobrang dati. Pakuluin lang natin siya. So, ito na yung ating pinakuluan. Lagyan na natin ng sago, gulaman, at ng sago.
Yan, tapos lalagyan lang natin ng mainit na tubig ng yelo. Tapos titimplahan natin ng asukal. Aba, may sagugulangan na tayo, mga beshies. Hay, nako mga besh palpak. Di ga mainit-init pa yung tubig na nilagay ko. Tapos, inilagay ko yung gulaman. So, sinahanap ko yun na sa yung gulaman. Nawala, natunaw. Ay, natunaw nga pala. Kami ba't lasa ng kape? Just to me, yung mariwan katangahan ni Inday for today's video. My God. Time check mga beshiwap, 10:30 ng umaga. Pagtapos ko mag-arrange ng mga bulaklak at kumain ng breakfast, ito nag-grocery ako. Nakabili ako ng mga towel, ayan o, 16 euro, tatlo na. So parang 4 euro lang lumalabas. Usually, mahal yan, mga 9 to 10 euro ang isa. Naka-sale siya, bumili ako. Kasi nag-iipon ako ng pang-box mga besh. Papahinga lang ako saglit dito sa highway. A few moments later. Bahay na mga beshiwap. Hindi ako makabuhat ng mabigat. So, ganyan. Portion. Yung iba andun na pinadala ko kay Opa sa kitchen. Pagod. Haggardness Inday. Papakita ko sa inyo yung towel na nabili ko. Ang laki. O, diba? Ang laki niya. So, ayun. May pagbibigyan kasi ako. So, ayan mga beshiwap, tapos ko nang ligpitin ang aking ginrocery. Nakapagluto na ako ng tahong. Dilasing na tahong for lunch ni Opa. Ako kasi may kinamatisang manok pa ito. Tapos magluluto tayo ng sauce ng ating kimchi. Kasi magdadala ko ng kimchi sa city sa Saturday since off ko yun. Later. Ayun, kainan na mga beshiwap ng lunch. So, mamaya na ang kimchi. Kakain muna kami ni Opa. The next day. Hey mga beshiwap, so nag-grocery si Inday. At malinis na naman ang aming garden. Pinalinis ni Opa. So tayo ay magluluto ng tinola for lunch. Kay Opa, tinapay lang with egg and beef. Roast beef. So ayun. Hi life, kapagod. Later. Hi mga besh, lumabas ako saglit kasi magkita kami ni ate dito. May bibigay ako sa kanyang pansit. Grabe, ang lamig na. Ang lakas ng hangin. Tapos malamig na talaga. Ang bilis ngayon maglamig kasi mabilis din na ay maaga din summer. Ang lamig na mga beshiwap, sa totoo lang. Kaya nyo naman gano'ng kalakas yung hangin, maambon pa. Tulog si Opa, iniwan ko sa bahay. Saan kaya si ate? Ang lamig, muulan. Ako sa highway. The next day. Good morning mga beshiwap, maulan today. Pupunta pa naman ako ng city, my gosh. Umuulan. Feeling ko kailangan ko magpalit. Basang-basa si Inday sa ulan, my God. Hindi natigil ang ulan. Basa. Lalamigin ako nito. Layo pa ng biyahe ko mga beshiwap. Bibili akong kapote mamaya. May payong ako. Pero, hindi ka pwede magpayong habang nagbabike, lilipad syempre. Sa train station ako mga beshiwaps. Antay tayo ng malaking train para makapunta sa city. My God, ang lamig mga besh. Basang-basa ako. Basa. Ang lamig. Sumisiwi pa ang hangin. Ang lamig niya mga besh. Just to me yung marigat. Parang kailangan ko bumili ng pantalon sa city para magpalit. Kasi basa. Lalamigin ako masyado. Pati jacket ko basa. Maulan na naman mga besh. Pagdating ng city, maaraw. Sa amin, ulan-ulan. Basang-basa ako kanina, tas dito maaraw. My goodness. Nakakaloka talagang weather. Na ako sa city, mga besh. Ang lamig. Basa ako. Tingnan natin kung may load tayo. Nako, negative. Kailangan natin magpa-load. Magpa-load muna ako mga beshies. Hoy, mga besh, ang lamig. Kailangan ko bumili ng pantalon at pagpalit. Ang lamig, my God. Ang lakas ng hangin. Magpapadala muna ako bago ko bumili ng pantalon. Ay, lamig, my goodness. Ang lakas ng hangin. Tapos na tayong magpadala. Pupunta tayong palengke. Bibili ng lobster ni Opa. At uuwi na. Yun lang ang sadya ko, padala tsaka lobster ni Opa. Hindi na ako bibiling pantalon. Tuyo na naman yung pantalon ko tsaka yung jacket ko. So,
So, may bibili lang ako dito sa Toko sa baba at ako pupunta na ng palengke mga besh. Bibili tayong lobster dito. Tayo ay sasakay ng tram papuntang palengke. Nakabili na ako ng mga dapat bilihin at nakapagpadala na. So, bibili lang ako ng lobster tapos uuwi na. Ganun lang. Mas mahaba pa yung dinravel ko kaysa sa pagstay ko din. Next stop, Ommenberg. Palengke na tayo mga beshi. At tayo ay bibili ng isda at lobster. Ganiri ho ang palengke din eh. Malinis. Wala, ang dami bumibili dito kasi masarap dito eh. Bili tayong makarel. Ganda ng mga bag oh. Dami tao. Tayo sa isdaan, sa wet section. Oh, diba? Uy, may isda. Ang sarap. Matambakang lili. Pero lobster ang bibili natin, mga besh. Ayun, may lobster. A few moments later. Pabalik na tayo kay Opa at sasakay na tayo ng train mga besh. Kailangan mabilisan lang talaga. Muulan na din dito nga pala. So, ito yung sasakyan ko mga besh. Whoops. Doon tayo sa bandang unahan. Ayan. Alam niyo bang pwedeng kumain dito sa train mga besh? Dito tayo para matutulog ako. Pagod at haggard ni si Inday. Sa train ako mga besyos. 4 minutes aandar na. Nakababa na ako ng train at ga-transfer na ako. Grabe, ang lamig dito sa amin. Samantalang sa Denmark, hindi naman masyadong malamig. Diyan ako sumakay.